Sa video na ito, tatalakayin natin ang lineup model ngayon ng Yamaha motorcycle brand dito sa Pilipinas. Mga bagong motor na naman mula sa pinagkakatiwalaang Japanese brand motorcycle dito sa bansa na siguradong magugustuhan ng kahit na sino man. Yan ang alamin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kabigyan po mo like subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Yamaha PG1. Inilunsad ng Yamaha Motor Philippines ang PG1 na kilala rin bilang Playful Gear. Isang bagong dual sport na motor na magbibigay ng magandang gamit para sa mga taong mahihilig gumala sa masusukal na lugar. Ang motorsiklo na ito ay ginawa upang i-elevate ang moto exploration at magamit sa kung saan mo man naisin. Ang PG1 ay nilagyan ng 114 cubic centimeter na displacement, single-cylinder engine mula sa Yamaha Sight Underbone, na kung saan ipinagmamalaki ang pagiging remarkable efficiency at reliable performance. Gumagawa ng maximum output na 9 horsepower at 9.5 Nm ng torque. Ang makinang ito ay nagbibigay ng pare-parehong lakas sa iba't ibang terrain o sa kahit anong kondisyon ng kalsadang dadaanan. Dala ang ilang mga features na magbibigay ng magandang biyahe sa on and off-road ride adventure. Kabilang mga gulong nito na nakadisenyo na para sa mga lupain, kasamang matitibay na klase ng suspensions na nakakabit rin sa bagong modelong ito. Ang PG1 ay puno ng mga features sa tatlong pangunahing lugar: rugged outdoor performance, functional design at timeless aesthetic. Ang hugis H-fork suspension sa harap nito ay nagpapalakas ng katatagan at pagiging maaasahan ng motor at nagbibigay dito ng parang sport bike na itsura. At tinitiyak ng mga suspensions nito ang mahusay na shock absorption sa mga magagaspang na kalsada at mas mahusay na pagbabounce sa hindi pantay na daanan. Ang mga gulong na may black pattern ay umaangkop sa magkakaibang mga kondisyon na nagbibigay ng balansing pagganap. Nakatutulong din ang 190mm ground clearance size ng PG1 na maiwasan ang mga sagabal sa labas ng kalsada, na may karagdagang rubber boot protection para sa mga dumi o putik na tumatalsik. Ang body configuration nitong dual sport bike motorcycle ay nilagyan ng dalawang upuan na magkahiwalay para sa rider at luggage, na nagbibigay ng malawak na spasyo at flexibility. Ang 5.1 liter fuel tank ay perpekto dahil kadalasan ang mga masusukal na kagubatan at mga bundok na pinupuntahan ay walang masyadong makikitang gasolinahan. Ang isa pa sa maganda rito ay fuel efficient din itong motor na kumukonsumo ng 45 km per liter. Nilagyan din ito ng analog instrument cluster na may kasamang gear indicator, circular speedometer at hugis itlog na fuel gauge para sa mas madaling unawain. Ang mga bilog na headlight at taillight ay nag-aambag sa isang rugged na itsura nito at mas compact na datingan. Ang Yamaha PG1 na available sa isang disenyo at puro mga matte color combination ay nagkakahalaga sa estimated price na 96,400 pesos lamang. Yamaha Mio Sporty. Ang Yamaha Mio Sporty 115 ay isang scooter na pangunahing makikita sa listahan ng karamihang mga Pilipinong bumibili ng motorsiklo ngayon sa bansa. Kapansin-pansin ang scooter na ito ay naging isang iconic na naklase ngayon. Hindi pa man tumatagal ng isang dekada sa Pilipinas, ay makikita mo na din ang pagiging popularity nito sa karamihan. Dahil sa kahit saang kalsada, lalo na sa syudad, ay makakakita ka ng Yamaha Mio Sporty, sigurado yan. Isa sa pinakaabot kayang motor mula sa Mio series na ino-offer ng brand para sa mga batang estudyante na nagnanais magkaroon ng isang motorsiklo na magagamit sa araw-araw, maging service sa pagpasok hanggang sa pag-uwi. Ang Mio Sporty ay mayroong mga line identity na hindi mo makikita sa marami, gaya ng pagkakaroon nito ng simpleng pormahan. May naka-halogen type headlamp na may kasamang indicator light, signal at bulb type na rear combination lamp para pamahala ng anumang visibility lalo na sa madidilim. Ang bagong color style nito ngayon ay mas ginawang kaakit-akit pa sa marami.
Ngunit hindi pa rin naaalis ang ilan sa mga mahahalagang gamit gaya ng front footboard na nagustuhan dito ng marami. May dalawang mga bulsa sa harap at lagayan ng gamit at may kasamang naka-analog type na instrument cluster para sa readout ng rider. Meron itong pillion seat na kahit papano ay komportable pa rin sakyan ng dalawang tao. At isa pa sa highlighted sa modelong ito ay ang starting system na may optional kick at electric starting. Ang Mio Sporty ay nagmula sa lahi ng Mio series at pinakabata sa mga ito, na may dalang pinakamababang makina na 114cc na displacement capacity, single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, 2 valves at may compression ratio na 8.8:1. Meron itong automatic transmission type na gumagawa ng 7.6 horsepower at 7.2 Nm ng torque. May estimated na bilis na nagagawa itong motor na umaabot mula sa 100 km/h. Bagamat napakaliit na klase ay humahataw naman sa kalye. Naglalaman ng gasolina na 4.1 liters. Pagdating sa consumption, meron itong estimated na 35 km/l. Well, pagdating naman sa suspensions, binibigyang diin ng pagiging maaasahan nito, lalo na pati sa malulubak. Dahil nilagyan ng maaasahang front telescopic fork at single shock absorber sa rear. Ang gulong nito ay may sukat na 14-inch sa front and rear at merong disc type na front brake at drum brake sa rear. Kasama sa mga safety and security features nito ay ang pagkakaroon ng pass switch at shutter lock system. Meron itong seating height na 74.5 cm at ground clearance size na 12.5 cm. Kumitimbang ng 94 kg at nagkakahalaga sa estimated price na 73,900 pesos lamang. Yamaha Mio i125. Ang Yamaha Mio i125 ay isang mapagkakatiwalaan at fuel-efficient na scooter na pinapagana ng 125cc air-cooled 4-stroke single-cylinder engine. Nagtatampok ito ng electric at kickstarter, wet sump lubricant system, dry centrifugal clutch, fuel injection, transistor-controlled ignition at P-belt automatic transmission. Ang Yamaha Mio i125 ay mayroon ding analog display instrument panel at YTZ4V na baterya at 12 volts na capacity na ilaw para sa magandang visibility sa gabi. Ang modelong ito ay nakagagawa ng maximum output na 9.3 horsepower at 8,000 revolution per minute at maximum torque na 9.6 Nm sa kada 5,500 RPM. Naka-air-cooled pa ang cooling system pero injected na ang fuel supply system nito. Gumagamit din itong motorsiklo ng telescopic fork front suspension at unit swing arm rear suspension. Dalawang makakapit na gulong na may sukat na 14-inch at preno na disc sa front at drum brake naman sa likuran. Gumagawa ito ng bilis na umaabot ng 105 km/h at fuel consumption na 45 km/l. Ang fuel tank capacity nito ay nasa 4.2 liters at tumitimbang ng 92 kg. May haba ito na 1,870mm at ground clearance size na 135mm. Sa estimated price, mula sa 75,900 pesos hanggang sa 80,400 ay makakabili ka na. Alright. All new Yamaha Mio Patio 2025. Isa sa magandang retro scooter bike na inilabas sa Pilipinas ay itong Mio Patio. Naging popular ang scooter sa pagkakaroon ng makalumang style, ngunit naglalaman ng mas modernong kagamitan at mas magagamit din naman. Ang modelong ito ay pinipiling gamitin ng mga kababaihan o yung mga baguhan pa lamang. Ngayon sa bagong update nito na kalalabas lang din bago matapos ang taong 2024 ay nagkaroon ng mga pagpipili ang bagong kulay at disenyo. Gaya ng pastel green, ivory white at black color. Pinapagana pa rin ng motor ng 125 cubic centimeter na engine displacement na may kasamang 4-stroke single-cylinder 2 valves at blue core. At may dagdag na performance at katipiran sa pagkakaroon ng hybrid system sa makina. Gumagawa ito ng 8.4 horsepower at 6,500 RPM at 10.6 Nm sa kada 4,500 RPM. Meron itong bilis na 100 km/h sa tulong ng CVT type transmission. Fuel-injected engine ay bibigyan ka rin nito ng mas matipid na konsumo ng fuel. Kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 45 to 50 kilometro at may 5.1 liter na fuel tank capacity. Bukod pa dyan, marami din itong mga bagay na magpapakonvenient naman sa'yo sa araw-araw na biyahe. Gaya ng pagkakaroon nito ng USB port charging system,
sa may console pocket, malawak na underseat storage, flat footboard na may kasamang retractable hook, mga naka-LED lighting system maliban sa mga turn signal lamp indicator at sinamahan pa ng digital meter panel. May front suspensions na telescopic fork at single-sided shock absorber with coil spring sa rear suspension. Pagdating sa safety features, meron itong Mio Fatio na isang brake disc sa front at drum brake naman sa likuran na may kasamang combination braking system. Ang ground clearance size nito ay nasa 135mm at seating height na 770mm. At may timbang itong Mio Fatio na 107kg. Nagkakalaga sa estimated price na 93,900 pesos ngayon. Yamaha Mio Gear. Isa sa pinakamabentang Mio scooter ng Yamaha sa bansa ang Mio Gear ay isa rin sa pinaka-affordable na scooter mula sa lineup ng Mio series ng Japanese brand. Ang Gear ay may maliit na capacity sa engine ngunit mas moderno ang features, kabilang sa pagkakaroon ng kumpletong package bilang isang maasang service o di naman kaya partner sa pagdi-deliver. Ilagyan ng Mio Gear ng USB port charger ready na mas magugustuhan ng marami kaysa sa ibang Mio scooter. Bukod pa dyan, nilagyan din itong motor ng maliit na bulsa at double hook kasama ang underseat na storage para sa ilang mga gamit. Pinapanatili ng Mio Gear ang pagiging reliable nito sa araw-araw na gamit. Dala ang pinakamalakas na makina na may 125cc engine displacement na may kasamang 4.2 liters fuel tank capacity na gumagawa ng 9.3 horsepower at 9.6 Nm ng torque. Sa pamamagitan ng automatic transmission nito ay nakagagawa ang motor ng bilis na umaabot ng 105 km/h. Kasama sa ilan pang features na magagamit mo sa Mio Gear ay ang slip resistant wide footboard na kasyang malalaking gamit, mga LED type na headlamp at tail lamp na magbibigay daan sa maliwanag na paligid sa gabi. Na-equip na rin sa hazard lamp system. Nilagyan ito ng isang answer box system na kung saan nagpapadali sa pag-locate sa motor sa pamamagitan ng pagpindot sa buton na nasa susi. Tumitimbang ng 96 kg at may seating height na 75 cm. Ang parehong gulong ay naka-tubeless na rin at may 14 na pulgada ang sukat at kumukonsumo ng 45 km/L. Nagkakalaga ngayon sa estimated price na 82,400 pesos lamang. Yamaha Mio Gravis. Walang duda na isa sa pinakamabentang motorsiklo ng Yamaha ay itong Mio Gravis. Ay naging mas patok na sa panlasa ng marami mula nang ito'y ma-update noong year 2022 sa pinakabagong version nito. Ang dating kauna-unahang tumalos sa Honda Click ngayon ay nagkaroon ng pinakabagong anyo at disenyo. Meron itong na-redesign na front face kasamang makabagong style ng headlamp na may DRL na may kaunting ambient blue lighting. Isa sa pinakamodernong scooter ng brand sa lineup ng Mio series at naglalaman ng mas maraming lakas at katipiran. Ito ay may dalang 125cc engine displacement na may kasamang air-cooled system, Blue-Core technology at B-belt automatic transmission na kayang gumawa ng 9.5 horsepower at 9.5 Nm ng torque. Nagre-range sa kabuuang bilis na umaabot ng 110 km/h. Meron itong 4.2 liters na fuel tank at kumukonsumo ng 45 km/L. Kabilang sa pinagmamalaki nitong modelo ay ang pagiging mas compact nito kumpara sa ilang mga brand, sa pagkakaroon ng stop and start system na magbibigay dito ng katipiran sa oras ng pansamantalang paghinto nito sa traffic. Pagkakaroon ng intelligent front face design na sinamahan ng mga LED lighting system na magbibigay ng durable illumination at energy efficiency, na may kasamang built-in hazard lamp, isang electric power socket for charging at digital instrument meter panel gauge na magbibigay ng accurate representation ng motorcycle data. Sinamahan pa ito ng mga comfort at convenient features gaya ng spacious front footboard at may kasamang isang console pocket at underseat storage. Nasa labas na rin ang lagayan ng fuel para mas accessible. Meron itong tubeless tires na may sukat na 12-inch sa harap at likod at nilagyan na makakapit na braking system, isang hydraulic disc type sa front at rear mechanical drum brake type.
Ang modelong ito ay may seating height na 78 cm at tumitimbang ng 102 kg. May estimated price na 92,900 pesos lamang. Yamaha Mio Aerox. Ang Yamaha Mio Aerox 155 ay ang isa sa pinakamakapangyarihang automatic scooter sa lokal na merkado ngayon. Ang presyo ay mula sa 124,900 hanggang sa 145,900. Depende sa kung aling variant ang bibilihin mo. Ang Mio Aerox ay maaaring i-personalize sa pamamagitan ng malawak na hanay ng mga pagpipilian sa kulay nito, tulad ng Black Raven at Race Blue. Sa mga pagpipilian sa hanay nito, ang Mio Aerox 155 ay may front hydraulic single disc brake para sa dagdag na lakas ng paghawak ng mga brake sa panahon ng mga momentum ng preno at mga emergency braking. Mayroon ding LED na headlight para sa mahusay na paningin sa oras ng gabi at isang stop and start system upang palakasin ang iyong fuel economy. Bilang pinakamakapangyarihan sa lineup ng Mio, ang Aerox ay pinapagana ng 155 cubic centimeter liquid-cooled 4-stroke single overhead cam 4-valves engine na gumagawa ng 18 horsepower at 14 Nm ng torque. Pagkatapos ay pinares ang makina sa isang automatic na transmission na may kapares ding V-belt. Ang kabuang makina ay sinamahan pa rin ng Blue Core technology ng Yamaha, kung saan tulong para mas gumanda at bubalanse ang pagkonsumo ng gasolina. Ang kabuang bilis nitong Yamaha Mio Aerox ay umaabot ng 125 km/h. Sa loob ng maraming taon, ang modelong ito ay hindi pa rin nawawala sa pinakanangunguna sa listahan ng pinagpipiliang motorsiklong scooter sa bansa. May fuel tank capacity ito na 5.5 liters at kumukonsumo ng 35 km/l. Ang mga bagay na magpapasabik naman sa mamimili ngayon ng mga motorsiklo ay ang pagiging komportable at user-friendly nito. Mas maraming access gawa ng Bluetooth o Y-Connect system, kasama ang USB port charging at very informative na digital instrument meter panel gauge nito. Para naman sa pangkaligtasan, ang isang variant na SABS ay nilagyan ng anti-lock braking system na suporta sa makapit na brake at sa biglaang mga pagpipreno. At para sa dimension, itong modelo ay nakakuha ng mataas na ground clearance na 145 mm at seating height na 790 mm. Kayang upuan ng hanggang sa 5'4" ang height at nagkakahalaga sa presyo na 125,000 pesos hanggang sa 145,000 pesos sa bansa. Yamaha Sniper. Bago lang din na i-update ang Yamaha Sniper noong 2024 ay nakakuha ng mga bagong features gaya ng dagdag na kaligtasan na anti-lock braking system at pagkakaroon pa ng USB port charging system. Ang Sniper ang isa sa pinakamabilis na motor ng brand sa underbone segment na pinapagana ng 155 cubic centimeter na displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke 4-valves, single overhead cam at liquid cooled na may kasamang fuel injected type na fuel supply. Ito ay may kasamang 6-speed manual transmission na nagpapalabas ng maximum output na 17.7 horsepower at 14.4 Nm ng torque. May kabuang bilis ito na umaabot ng 135 km/h. Isa rin ito sa matipid na motor ng brand dahil kaya nitong kumonsumo ng 50 km/l at may fuel tank capacity na 5.4 liter. Ang Sniper ang isa sa pinaka-powerful na underbone sa Pilipinas ngayon. Mula pa man noon ay nakilala na ng marami bilang mapagkakatiwalaang motor na may kasamang matibay na makina, matatag na mga suspensions, reliable features at mas mabilis na performance sa aktwal, na may dagdag na kaligtasan sa pagsakay gamit ang parehong mga naka-disc type na braking system nito na sinamahan pa ngayon ng anti-lock braking system. Nilagyan din itong motor ng sleeper clutch, engine check warning, hazard lamp system at pass switch. Ang mga ilaw nito ay naka-LED type na rin maliban sa mga turn signal lamp. Kasama ang instrument meter panel nito na naka-digital na at may kasama pa ngayong charger. Ang Yamaha Sniper ay ginamitan ng front suspensions na naka-telescopic fork at center monoshock absorber naman sa likuran, na sinamahan ng makakapit na gulong na nagbibigay sa motor ng magandang stability at handling. Pagdating sa dimension, may seating height ito na 795 mm at ground clearance size
na 150mm. Tumitimbang itong Yamaha Sniper ng 119 kg at nagkakahalaga mula sa estimated price na 125,900 pesos hanggang sa 145,900 pesos sa kasalukuyan. Ang all-new Yamaha NMAX 2025 model. Sa wakas ay nasa Pilipinas na ang pinakahihintay na motor mula nung una itong inilabas nung nakarang taon sa bansang Indonesia. Ang Yamaha NMAX Turbo 155 ay mas kinumpleto ngayon ng modern style sa external, makabagong specs and features at bagong performance ng makina. Stylish front external na sinamahan ng makabagong disenyo. Ang LED headlamp na may kasamang central projector LED light na magbibigay ng mas compact na visibility lalo na sa madidilim na kondisyon. Kasama ang bagong setup ng iba pang mga ilaw nito mula dito sa harapan maging sa likuran. Ang maganda pa sa bagong NMAX ngayon na nasa Pilipinas, kahit pa ang standard variant nito na tinuturing nating low-end variant ay napaka-high upgrade na mga features na ikinabit. Gaya ng bagong TFT display instrument meter funnel gauge nito na may mga kasamang bagong connectivity para sa pagpapabuti ng bawat biyahe at tulong na rin sa maintenance ng motor. Nilagyan ito ng dalawang shock absorber na may kasama ng sub-tank at bagong features na YECVT. Ang bagong NMAX Turbo ay inilabas sa dalawang klaseng pagpipiliang variant. Ang top variant ay ang Tech Max na kung saan ay mas kinumpleto sa mga makabagong katangian. Gaya ng pagkakaroon nito ng safety features na dual channel anti-lock braking system, traction control system, parehong naka-disc type ang front and rear, may pass switch, side stand kill switch, at hazard lamp system. Pinapagana pa rin ito ng 155 cubic centimeter na displacement capacity na may single cylinder 4-stroke 4 valves at single overhead cam na may kakayahang magpalabas ng 15 horsepower sa kada 8,000 revolution per minute at 14.2 Nm ng torque naman sa kada 6,500 RPM. May top speed itong Yamaha NMAX na 125 km per liter. Ginagawa ito sa tulong ng ECVT type transmission at karagdagang Y-shift na nagbibigay dito ng iba't ibang lakas sa tulong ng mga driving mode system na pagpipilian. Ang bagong Yamaha NMAX ay nakakuha rin ng magandang security features sa tulong ng keyless ignition system at ng last parking position tracking na ginagawa ng makabagong Y-Connect system ng Yamaha. Ang NMAX ay nilagyan pa rin ng front telescopic fork suspension, swing arm at may malalapad na gulong. Dagdag pa sa ilang makabagong mga features nito, ang pagkakaroon ng USB port charging ready, isang start and stop system, malapad na seat na sinamahan ng maluwag na underseat compartment, mga console pocket at mas matipid ngayon kumonsumo ng fuel. Kaya ng NMAX umubos ng 1 litro sa loob ng 38 to 40 km. Pagdating sa dimensyon, ang sukat ng seating height nito ngayon ay 770mm. May ground clearance size na 135mm at tumitimbang ng 130 kg. May estimated price ito mula sa 155,900 pesos hanggang sa 175,900 pesos ngayon sa Pilipinas. Yamaha XSR 155. Ang Yamaha XSR 155 ay ang bagong motor na pangkaragdagan ng brand mula sa mga neo-retro models at kasunod sa mga naunang motor sa serya ng XSR family. Pinagsama-sama ang classic design at reliable modern technology upang makagawa ng isang maaasahang motor mula sa ehemplo ng mga naunang bersyon nito na si XSR 700 at XSR 900cc. Pero noong year 2020 ng July pa ito lumabas sa bansa sa kauna-unahang version pa lang. At ngayong taon ay naglabas muli ng panibagong update sa motor na ito, ang Yamaha Society ng Thailand at Vietnam. Magkasabay na inilabas ang panibagong version sa magkaibang lugar, ang Yamaha XR155 2024 model. Isa itong classic o retro bike na may dimension na swak pa rin sa typical height nating mga Pinoy. Ang overall look design na sinamahan ng naked handlebars, circular headlamp at tail lamp na napakaangas talaga. Naka fully compact LED type kagaya ng pagiging moderno na retro style ay nakumpleto. Ganon din ang instrument cluster na rounded shape, naka full LCD type at very informative.
nagbibigay ng natatanging pagkakakilanlan sa pagiging authentic retro style. May bagong design kulay na naidagdag mula sa standard na kulay nito ngayon at nagkaroon ng iba pang mga katangian. Kasama dyan ang update ng safety features nito na sa pagkakataong ito ay nagkaroon na ng dual channel ABS sensor. Hindi pa malinaw kung nasa bansa na yan ngayon. Sa bagong update nito ay nilagyan din ng clutch assist and slippery na signature safety features na rin nito na nagre-reduce sa clutch lever loads during downshift. Pagdating sa performance, ang pinalakas na makina ay binubuo ng 155 cubic centimeter na displacement capacity, naka-liquid cooled type na engine at single overhead cam na kaya mag-produce ng maximum output na 19 horsepower at 14.7 Nm ng torque. Ang fuel tank capacity nito ay 10 liters at kayang ubusin sa loob ng 400 km na layo. At may estimated na bilis na umaabot ng 125 to 135 km per hour. Ang dual purpose tire na klase ng gulong nito sa magkabilaan ay magagamit mo sa kahit anong klase ng kalsada, mapa-rough road, off-road, may sukat na 110 by 70 or 17 sa front at 140 by 70 or 70 naman sa rear. Ang mga suspensions nitong motor ay swak na rin para sa mas komportableng pagsakay. May body frame na diamond chassis at suspension sa front na upside down telescopic fork at rear suspension na link center monoshock absorber with coil spring. Ang front brake ay ginamitan ng hydraulic single disc dual piston caliper at rear brake naman na hydraulic single disc single piston caliper brake. May seating height ito na 810 mm at minimum ground clearance size na 170 mm. Ang kabuang bigat nitong motor ay umaabot ng 134 kg at nagre-range sa estimated price na 162,000 pesos hanggang sa 175,000 pesos sa bansa. Yamaha XTZ. Lokal na inilunsad noong Hulyo 2014 itong Yamaha XTZ 125, isang dirt bike na sadyang ginawa para sa iyong mga off-road ride adventure. Sa Pilipinas, ang XTZ 125 ay kasalukuyang inaalok sa isang standard variant lamang. Ang nasabing variant ay mabibili sa halagang 87,900 pesos sa mga klase ng mga pagpipilian sa kulay nito na available sa asul at puti na klase. Sa kabila ng pagiging entry level na off-roader, ang Yamaha XTZ 125 ay may standard at may dissenting features na kinabibilangan ng mga pangunahing kagamitan gaya ng naka-halogen headlamp at tail lamp at mga naka-analog gauge. Makakuha ka rin ng maginhawang cargo carrier at makapal na cushioning sa mga upuan nito para sa maximum load capacity. Ang makina nito ay pinapagana ng isang 124 cubic centimeter na displacement capacity with air-cooled type na cooling system, naka 4-stroke single overhead camshaft engine na gumagawa ng maximum output na 12 horsepower at 12 Nm ng torque. Pagkatapos ay pinares ito sa isang 5-speed na manual transmission. Sa mga detaling yan, kaya sapat lamang makagawa ng kabuang bilis na umaabot sa 105 km per hour. May kalakihan na fuel tank capacity na 11 liters at carburetor pa. Pero hindi naging hadlang sa Yamaha XTZ 125 para mas maging matipid sa gasolina. Ito ay kumukonsumo ng 40 km per liter. Sa napaka-flexible na katangian din ng mga suspensions nito, kaya pati sa malulubak, mapuputik at mababatong kalsada ay napakainam gamitin. Ang dirt bike na ito ay nilagyan din ng seguridad at pangkaligtasan, makakapit na braking system na may kasamang passing light switch. Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 87,900 pesos sa Philippine market. Yamaha FZI 150. Ang Yamaha FZI 150 ay may matalas na disenyo na may kasamang lakas at kahusayan na siguradong makakaakit sa mga rider ngayon. Bukod sa pagiging kauna-unahang fuel-injected type na motorsiklo sa kategorya ng street bike, ang commuter bike na ito ay nakatanggap din kamakailan ng ilang pag-upgrade na ginawa sa buong sistema at disenyo nito. Ito ay mas panalong package kaysa dati. Kapansin-pansin din sa kanilang segment na Yamaha FZ ay nakakuha ng kabuwang 69,627 lokal na benta noong nakaraang 2018 sa Pilipinas. Ang bike na ito ay naalok sa isang standard na variant na nagkakahalaga ng 99,800 pesos. Ang Yamaha FZI 150 ay maaaring makakuha din ng alinmang available color. Ang
pula at itim. Ang two-wheeler bike na ito ay may standard at may eksaktong dami lang din ng mga features, kabilang ang naka-digital panel gauge at halogen headlamps. Nakakuha ka rin ng isang pares na mukhang sporty sa 17 alloy wheels nito at malalaking sukat ng tires. Dumagdag sa kabuuang forma at estilo nito. Ang nagpapagana sa kabuuang makina nitong motor ay isang 149 cubic centimeter na displacement, naka-air-cooled type na cooling system at may 4-stroke single overhead camshaft engine na nagpapalabas ng maximum output na 12 horsepower at 13 Nm ng torque. Ang mill na ito ay ipinares sa isang 5-speed manual transmission at nagtatampok din ng ilang mga pangkaligtasan at pangseguridad. May kasamang passing light switch, malakas na braking system at malawak na visibility. Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 99,800 pesos dito sa